Pang-ilang palugit na ba ang binigay ko sa inyo? Ngayon, kung hindi pa rin kayo makakapagbayad, kukunin ko lahat ng paninda nyo. Kunin na lahat yan. Lagot na. Nandyan na naman si Andrea. Hindi niya ako pwedeng makita. Wala pa akong pambayad sa kanya. Sa susunod na mangungutang kayo, siguraduhin nyo munang may pambayad kayo. Ang lakas-lakas mangutang at mga akong magbabayad, pero pag sinil na, puro paawa. Ay, nako! Sisa, eto na yung mga gulay na... Oh, ayos ka lang. Anong ginagawa mo dyan? Shh! Hindi ako pwedeng makita ni Andrea. Ha? Bakit naman? Bakit hindi ka niya pwedeng makita? Basta... Hindi na kailangan. Nakita na kita, Aling Sisa. Ano na ho? Anong petsa na ho? Kailan nyo balak magbayad? O baka gusto mong matulad ka kay Mang Andres, ha? Na hanggang ngayon, hindi pa rin makabangon mula sa ginawa ng mga tauhan ko sa kanya. Andrea, magandang umaga sa'yo. Magiging maganda lang ang umaga ko kung magsisibayad na kayong lahat. Inis na hinampas ni Andrea ang lamesang pinagpapatungan ng mga paninda. Dahilan upang mahulog ang ilang gulay na nakapatong doon. Kita niya sa mga mata ni Aling Sisa ang pagkainis na siya rin mabilis na pag-ugong ng mga bulong-bulungan pero hindi na niya yon binigyan pansin. Ma'am Andrea, hindi niyo naman ho kailangang hampasin ang lamesa. Ay, oo nga po, ma'am. Huminahon lang ho kayo. Huminahon? Bakit? May pambayad na ba yan, ha? Wala. Wala pa ho. Kita nyo na? Tapos gusto nyo akong huminahon? Pasensya na ho, pero matumal talaga ang kita nitong mga nakaraang linggo. Wala pa talaga akong maibabayad ngayon, pero... Tama na! Ayoko nang marinig ang mga palusot mo. Nangako ka sa akin, di ba? Babayaran mo ako ngayon. Kaya nasa na? Ay, mawalang galang na ho, Ma'am Andrea. Magkano ho ba ang utang ng kapatid ko? Ako na lang ho muna mag-aabono. Hindi na. Kuya, utang ko to kaya ako dapat ang magbabayad. May pamilya ka rin kailangang pakainin. Ayos lang. Magkano ba? 1,000. 1,000 ho? Teka, bakit 1,000 na? 500 piso lang ang utang ko, hindi ba? Oo, 500 piso lang ang inutang mo. Pero tumataas ang interes niyan sa paglipas ng mga araw na pinagtataguan mo ko. Kita ni Andrea ang pagpupuyos ng galit sa mukha ni Aling Sisa. Nanilisik ang mga mata nito at nanginginig ang labi. Muling umugong ang mga bulong-bulungan. Kesyo nagkamali raw si Andrea ng kinalaban. Mapaklas ang natawa at natigilan nang saglit na pumula ang mga mata ni Aling Sisa. Ano yung nakita ko? May samaligno ba siya? O guni-guni ko lang yung biglang pagpula at pagkislap ng mga mata niya. Pasensya na ho kayo sa kapatid ko, ma'am. Nagkasakit ho kasi ang anak niya. Kaya yung perang dapat pambayad sa inyo, nagastos na pambili ng gamot. Hindi. Siguradong guni-guni ko lang yun. Malamang tinatakot lang nila ako. Diyan kayo nagkakamali. Ha! Napakasakiti naman ho yata ng anak nyo, Aling Sisa. Sisa, kumalma ka. Maraming tao sa paligid. Ayaw mo naman sigurong maging tampulan na naman ang usap-usapan, hindi ba? Eto, tanggapin niyo muna itong 300 piso. 300 piso? At anong gagawin ko rito? 1,000 ang utang ng kapatid mo. Sabi ni, walang pambayad ang mga to kaya dinadaan na lang ako sa paninindak. Kakaiba na talaga ang mundo. Ma'am, baka pwede hong hulugan ko muna. Paunang bayad lang ho muna yung 300. Magbabayad din ho kami agad. Sige, tatanggapin ko ang 300 pisong paunang bayad nyo. Pero... Naku, salamat ho, Ma'am Andrea. Hindi naman ho pala totoong mabagsik kayo eh. Sisa, magpasalamat ka. Bilis. Salamat ho. Hindi pa nga ako tapos. Pero, kukunin ko ang mga paninda nyo. Ho? Lito, kunin lahat ng mga gulay na nakalatag dyan. Teka lang ho. Kung kukunin niyo ho ang mga paninda ko, paano na ako makakapagbayad niyan sa inyo? Oo nga po, Ma'am Andrea. Wala
Hindi. Sandali, teka lang. Huwag ang mga paninda ko. Parang awa nyo na, nakikiusap ako. Ano bang tinutunga-tunga nga nyo dyan? Lito, kunin nyo na! Sandali lang sabi! Mariing napalunok si Andrea nang biglang sumigaw si Aling Sisa. Aminado siyang kinilabutan siya sa sigaw nitong parang kayang manlamon ng kaluluwa. Ngunit hindi siya natilaga. Agad niyang sinenyasan ang dalawa niyang tauhan pero mabilis din siyang napaatras nang walang kahirap-hirap na itinulak ni Aling Sisa ang lamesa at tumalsik ang dalawa niyang tauhan. Malalaki ang katawan ng dalawa kong tauhan. Pero paano napatalsik niya sila ng ganon-ganon lang? Dahil ba yun sa lamesa? Kung itutulak ko ba ito pabalik, tatalsik din ba silang dalawa? Ano ba tong iniisip ko? Sisa, maghunos dili ka. Maraming matang nanonood. Inuubos ng babaeng ito ang pasensya ko, Isagani. Sa paraan ng pagkakatingin niya, parang gusto niya akong patayin. O ba't siya pa talaga ang matapang? Ano ba? Bumangon kayo dyan, mga tanga! Ang lalaki ng katawan niyo! Babae lang yan! Ma'am Andrea, ako na ho ang humihingi ng pasensya sa nagawa ng kapatid ko. Huwag na ho nating palakihin pa ito. Nakikiusap ho ako sa inyo. Makikiraan ho. Makikiraan. Ano bang meron? Makikiusisa lang ho. Yung kapatid mo ang nagsimula eh! Bakit? Wala ba akong karapatang singilin kayo? Hindi pa namin pinaghirapan ng perang pinapautang namin sa inyo? Teka, si Insan yun ah. Nakikiusap lang naman ako. Nabigyan niyo pa kami ng kaunting panahon. Nakikiusap daw. Ganyan na pala ang bagong paraan ng makikiusap ngayon. Eh yung panlisikan niyo ako ng mata. Parang gusto niyo na akong kainin ng buhay. Pasalamat ka umaga ngayon. Dahil kung gabi, hindi ako magtatalawang isip na kainin ka talaga. Ano? Talagang nakuha niya pang manakot? Sisa, ano ba? Hindi niyo ho ba naisip na kung kukunin niyo ang mga paninda ko, mas lalo akong walang maipambabayad sa inyo? Wala akong pake! Insan! Anong ginagawa mo rito? Kaya pala parang narinig ko ang boses niya. Ang alam ko, nasa Maynila to ah. Nabalitaan kasi namin ang nangyari sa negosyo ni Tito. Nagpunta ako para sana kamustahin kayong dalawa. Pasensya na ho kayo sa pinsan ko ah. At bakit ka nang hihingi ng pasensya sa mga yan? Ayos naman kami ng papa. Insan, hindi sa gusto ko makialam ha. Pero may punto naman si Aling Sisa. Paano ka nga naman nila mababayaran kung kukunin mo mga... Hindi ka pa nangingialam sa lagay na yan ha? Kanino ka ba talaga kampi dito ha? Sino bang pinsan mo rito? Ako o sila? Insan, nakakaya na kasi. Skandalo na tong ginagawa mo eh. Iskandalo? Ako pa? Insan, natatakot lang naman ako para sa'yo. Paano kung pagkaisa ka ng mga tao rito sa baryo? Kahit pa sabihin natin may mga kasama kang tauhan, mas marami pa rin sila. Isa pa, hindi ko na gusto yung bulong-bulungan nila tungkol sa'yo. Anong bulong-bulungan? Tsaka, anong gusto mong gawin ko? Magpakabait ako sa kanila? Para gawin ulit nila sa akin ang ginawa nila noon kay Mama? Si Mama na walang ibang ginawa kundi magpakita ng kabutihan at malasakit sa kanila? Naintindihan ko kaya ka nagkakaganyan dahil sa galit. Pero Insan... Tama na. Itong tatandaan nyo ha? Babalik ako. Sisingilin ko ulit kayo. Lito, ikaw na ang bahalang maningil itong iba pang mga nasa listahan. Kapag hindi nagbayad, alam nyo na ang gagawin. Tara na. Puisit. Ang aga-aga eh. Pinapainit nila ang ulo ko. Pasensya na ho kayo sa pinsan ko ah. Kong! Lintik na to. Pinsan ko ba talaga to? Pasensya na ho ulit. Araw-araw, parating ganun nagsisimula ang umaga ni Andrea. Iikot siya sa buong baryo para maningil ng utang. At kapag hindi nakapagbayad, ay walang awa niyang kukunin ng mga paninda o alagang hayop nito. Kaya naman naglalakad pa lamang siya sa kalsada, ay nagtatago na kagad lahat ng taong madadaanan niya. Ano nangyari? Day mo pa'y may nakakahawang sakit kung pagtaguan ka nila. Teka, Insan, hintay! Ano ba, Kong? Ang aga-aga eh. Kita mo ng bad trip yung tao, di ba?
Nakisawsaw ka pa kanina. Pasensya na. Saan ka ba kasi pupunta? Sa impyerno. Ano, sama ka? Insan naman eh. Saan nga? Sa sementeryo. Magpapalamig ng ulo. Sama ako. Dalawin na rin natin si tita. Huwag ka nang sumama. Gusto kong mapag-isa. Sige na naman, Insan. Minsan na nga lang tayo magkasama eh. Bahala ka sa buhay mo. Bakit ka pala umuwi dito sa atin? Kagaya ng sinabi ko kanina, nabalitaan ko kasi yung nangyari sa negosyo nyo. Insan, ayos na ba talaga kayo? Para kasing mas lumalala ang pakikitungo ng mga taga-baryo sa inyo eh. Huwag ka nang magtaka. Simula nung mamatay si Mama, ganyan na sila. Parang mga walang utang na loob. Kawawa naman si Insan. Ano ba talaga nangyari kay tita? Tanging si Tito lang kasi nakakalam ng dahilan ng pagkamatay ni tita. Kaso tulala naman siya at hindi makausap. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan lang umasta si Andrea. Pwede ba? Huwag mo nga akong tingnan na parang nakakaawa akong bata. Pasensya na. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakada. Sa bawat hakbanga ay ramdam niya mga matang nakasilip at nakamasid sa kanila. Hindi naman buong baryong may utang sa pamilya nila. Ngunit hindi pa rin niya maunawaan kung bakit lahat ay tila umiiwas. Pinili na lamang niyang huwag pansinin ang mga ito. Pagkarating nila sa sementeryo. Insan, may babae sa punto ni tita. Sino kaya yon? Ha? Babae? Oo, ayun oh. Kilala mo? Hindi. Ngayon ko lang din siya nakita. Malabo namang kamag-anak ni Mama. Wala naman siyang kamag-anak dito sa baryo eh. At pagkatapos ng pagtataksil na ginawa ng buong baryo sa kanya, may lakas pa silang dumalaw sa puntod niya. Sino kaya siya? Sa liit ng baryo natin, halos lahat ng tao rito kilala ko na. Pero parang ngayon ko lang siya nakita. Posible bang dayuhan? Pero masyadong liblib tong baryo natin kaya malabo yun. Oh, palis na siya pinsan. Manang! Manang! Sandali lang po! Insan tara! Insan? Sandali. Parang namumukhaan ko siya. Ha? Hindi ko lang maalala kung saan kami nagkita. Manang, teka! Sandali lang ho! Teka Insan, sandali! Antayin mo ako! Mabilis na tumakbo si Andrea upang habulin ang matanda. Sa tansya niya ay lagpas 50 na ang edad nito. Nakasuot ng itim na belo at may katangkaran. Hinabol niya ito hanggang sa bungad ng kakahuyan. Ngunit nang akmang maabutan na niya, bigla na lamang itong naglaho na parang usok. Anong... namamalikmata lang ba ako? Bakit ka tumigil? Asa na siya? Naging... usok. Ha? Nakita ko. Bigla siyang naging usok at nawala. Insan, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Nasa gubat tayo. Huwag ka namang manakot. Seryoso, nandito siya kanina. Hahawakan ko na sana ang balikat niya. Tapos, bigla siyang naging puting usok at nawala. Ha? Puro na lang ba ha ang sasabihin mo? Kasi Insan, parang ang labo naman nun eh. Biglang naging usok, tapos naglaho. Ano yun? Magic? Seryoso nga ako. Mukha ba akong nagbibiro? O guni-guni ko lang yun. Naging usok? Naglaho? Ha? Insan, hindi kaya... Hindi kaya ano? Hindi kaya engkanto yun? Engkanto? Bakit naman dadalawin ng engkanto ang puntod ng nanay ko? Oo nga no. Pero kasi wala namang taong biglang nagiging uso at naglalaho eh. Baka naman guni-guni mo lang yun. Ewan, hindi ko alam. Tara na nga. Pero asa na kaya yung matanda? Bigla siyang kinilabutan sa isipin na baka hindi nga tao ang nakita nila kanina. Ngunit ipinagkibit balikat na lamang niya yon. Lumapit siya sa puntod ng kanyang ina. Ngunit natigilan ng mapansin ang kakaibang bulaklak. Pilak ang mga talulot nito. Mabango. Ngunit taglay ang isang halimuyak na mahirap ipaliwanag. Anong klaseng bulaklak naman to? Insan, ano yan? Ang ganda naman yan. Teka, O bakit? masama ang kutob ko dyan eh. Sabi kasi nila, kapag may bulaklak na ganyan,
Yung pilak ang talulot, hindi raw basta tanim ng tao yan. Madalas daw, regalo yan ng mga hindi tiga rito. Regalo? Teka, anong ibig mong sabihin sa hindi taga rito? Di tiga rito. Ibig sabihin nun, hindi tao. Minsan, ewan ko ha. Pero kung tutungang biglang naglaho yung babae kanina, baka nga hindi siya tao. At siya lang naman ang posibleng nag-iwan yan. Dahil siya lang naman ang naabutan natin dito, di ba? Sa bagay, may punto ka. Pero bakit parang pamilyar sa akin ang bulaklak na to? Akin na, Insan. Ako na magtatapon. Ha? Sige. Nag-aalangan mana. Iniabot niya kay Kong ang bulaklak. Sinundan niya ito ng tingin at pinanood habang inililibing ni Kong ang bulaklak sa may di kalayuan. Nagtataka man kung bakit yun inilibing ni Kong. Hinayaan na lamang niya ito at muling ibinaling ang tingin sa puntod ng ina. Mama, sino ho yung babaeng dumalaw sa inyo kanina? Ano ho ba siya? Kilala niyo ho ba siya? Napakarami ko hong gustong itanong sa inyo. Gaya na lang kung ano ba talagang nangyari noon. Puro malabong alaala lang ho kasi ang meron ako eh. At ang katotohanan, wala man lang ginawa ang buong baryo para tulungan kayo. Bigla na lang silang nanahimik pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay niyo sa kanila. Sana lang pwede kong tanungin ang papa. Pero kahit tanungin ko siya, hindi niya rin naman ako masasagot. Kumusta na pala si Tito? Ganun pa rin. Tulala at hindi makausap. Sabi ng doktor, severe psychological shock daw. Nagpa-treatment si Papa, pero parang wala pa ring pagbabago. Sabi ng doktor, kailangan lang talaga ng oras. At siya lang din ang makakatulong sa sarili niyang paggaling. Kinalulungkot kong marinig yan, Insan. Kaya nga kung hindi mo ko masisisi kung bakit matigas pa rin ang puso ko sa mga taga-baryo. Dahil wala man lang silang ginawa noon para tulungan ng mama. Sa tuwing nakikita ko yung mahabang listahan ng mga taong may utang sa pamilya namin, mas lalo lang akong naiinis sa kanila. Iiyak mo lang yan, Insan. Nandito lang ako. Alam mo, malaking pasasalamat ko kay Tita. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Baka isang hamak na magsasaka pa rin kami. Isang magsasakang walang sariling lupa. At pasensya ka na rin ha. Hindi ko kasi masagot yung mga tanong mo eh. Wala rin kasi akong alam eh. Nagulat na nga lang din kami nang mabalitaang wala na si Tita. Ni hindi man lang pinag-usapan na para bang mas pinagtatakpan pa nila. Anong ibig mong sabihin? E paano? Kung hindi pa kayo nagpadala ng sulat sa akin sa Maynila, hindi ko pa malalaman. Tapos nang umuwi rin ako rito ng isang buwan, ang dami na nagbago. Hindi na gaya nun na kapag naglalakad ako sa kalsada, maraming bumabati sa akin. Ngayon kasi parang iniiwasan na rin nila ako. Akala ko, ako lang, dahil mabagsik akong maningil. Pero baka rin dahil lang din doon, Insan. Ba natatakot lang talaga sa iyo mga tao? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, may alam silang hindi ko alam. Kaya mas lalo akong naiinis. Ano naman kaya yun? Yun ang aalamin ko. Insan, hapon na rin pala. Uwi na tayo. Mabuti pa nga. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang balikan ang mga nangyari kanina. Hindi niya may paliwanag, pero pakiramdam niya konektado ang lahat ng yun sa kanyang ina. Pagdaan nila sa bahay ni Aling Sisa, napansin niya ang pamilyar na bulto ng tao. Hindi niya alam kung bakit, pero mas lalo siyang kinilabutan. Umalis ka na at wag ka na magpapakita ulit. Dahil kung hindi... Anong gagawin mo? Baka nakakalimutan mo lahat ng meron ka. Sa akin nang galing. Bakit ka huminto? Teka,
bahay to nila Aling Sisa. Huwag mong sabihin, balak mo pa siyang singilin ngayon. Insan naman, anong oras na? Aray! Shh! Huwag kang maingay dyan. Dito tayo, bilis. Aray, bakit ba? Ayun oh, hindi ba parang pamilyar yung matanda? Saan? Alin? Ayun, yung kausap ni Aling Sisa, di ba? May kausap ba siya? Bakit? Insan, bakit ganun? Yung kausap ni Aling Sisa. Oo nga. Pamilyar siya, di ba? Hindi. Insan, yung kausap niya. Tingnan mo. Naguguluhan man, kunot no niyang sinundan ang tingin ng tinuturo ni Kong. At gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang malaking usok na hugis babae. May kulay pulang mga mata ito. Habang si Aling Sisay seryoso lang na nakatingin doon na para bang hindi man lang natatakot o natitinag. Aray! Ano yun? Ang ulo ko. Yung malalabong alaala. Bakit pamilyar sa akin ang amoy at ang usok? Insan, umalis na tayo rito. Tara na. Insan? Insan, ayos ka lang? Bigla akong nahilo. Ha? Hindi ako natitinag sa'yo! Sisa! Pumasok ka na rito! Bilis! Itong sa'yo! Masyadong pambata ang mga laruan mo! Hindi ako kayang supilin ng simpleng asin mo lang! Kuya Isagani! Ayos lang ako. Pumasok ka na sa loob at puntahan ng anak mo. Pero paano ka? Ako nang bahala rito. Bagaman nahihilo, nakita niya na muling inatake ni Manong Isagani ang nilalanga. Sinabuhay nito ng asin ng lalaki. Ngunit agad siyang sinugod ng usok at natumba. Sa bawat paggalaw ng usok, lalong bumigat ang amoy nitong mabango na may halong lansa. Dahilan para lalong mahilo si Andrea. Kuya Isagani! Ayos lang ako. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko hahayaang makuha mo ang kapatid at pamangkin ko. Itong sa'yo! Saan ko ba ito nakita noon? Ang amoy ngayon. Pamilyar. Ang ulo ko. Insan? 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 Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka pwede mahimatay dito. Insan! Hangal ka kung inaakala mong kaya mo ko! Sisa, pumasok ka na sa loob. Kuya Isagani! Kung kailangan mo, hindi ba? Bakit hindi akong harapin mo? Sisa, wag. Nakikiusap ako sa'yo. Kuya, hayaan mo ko. Laban namin to. Hindi mo siya kaya. Pero, Isipin mo na lang ang anak mo. Pumasok ka na. kuya! Insan, ayoko pang mamatay. Tayo na! Teka, huwag mo akong yugyugin. Lalo lang akong nahihilo. Hindi! Anong, bumalik ka na sa puno ng dalakit kung saan ka naggaling! Mabilis na napasinghap si Andrea nang biglang maglaho si Aling Sisa. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nasilay na lang niya ang isang bultong nakalutang sa ere. Natatakpan ito ng usok, kaya halos hindi niya maaninag. Ngunit may ginawa itong nagdulot ng malakas na sigaw. Kasunod ang paglaho ng usok at ang pagbagsak ni Aling Sisa sa lupa. Sisa! Ayos lang ako. Ano nangyayari? Wala na? Insan, tara. Umalis na tayo rito, bilis. Si Miro, Tayo na sa loob! Bilis! Insan, Ano nangyayari? Para akong nasusuka na hindi ko maintindihan. Parang gusto nang sumabog ng ulo ko sa sobrang sakit. Ano bang nangyayari? Insan. Dali, akanin kamay mo. Kaya mo mang maglakad? Oo. Dahan-dahan lang. Insan? Teka, huy.
Huwag kang mahimatay. Insan? Uy, Insan! Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Teka, paano ba? Pumasan ka na lang sa likod ko, bilis! Bago pa man makapasan sa likod ni Kong, biglang umikot ang paligid ni Andrea. At bago pa siya tuluyang himatayin, nakita niya ang isang matandang babae. Pamilyar ang mukha nito at nakangiti pa sa kanya. Pagdilat niya, nasa isang madilim na lugar na siya. Isang lugar na puro tubig ang paligid. Nasaan ako? Anong lugar to? Kong! Papa! Nasaan na ba ako? Ang lamig. Ang lamig naman dito. Kong! Andrea, Mama? Mama, ikaw ba yan? Mama, nasan ka po? Andrea, malapit nang dumating ang tamang panahon. Malapit na. Ang alin po? Nasaan ho ba kayo? Mama! Nasaan ho ba tayo? Ano pong malapit nang dumating? Mama! Nandito ka sa tirahan ko. Sino ka? Andrea, malapit na. Andrea, gising ka na. Panaginip. Panaginip lang. Ayos ka lang. Pinagpapawisan ka. Tawagin ko lang muna ang doktor. Doktor? Nasaan na ba ako? Teka, kwarto ko to ah. Ay, nasa bahay na pala ako. Saglit na isinandal ni Andrea ang ulo niya sa ulunan ng kama. Makalipas ang ilang minuto, muling bumukas ang pinto at pumasok dito si Kong kasama ang isang doktora. Paglapit nila, agad siyang sinuri nito. Pagkatapos ay may ilang utos ang ibinigay kay Kong bago muling lumabas ng pinto. Ano? Kumusta? Nilalamig ka pa rin ba? Hindi na. Ano bang nangyari? Anong sabi ng doktor? Sabi niya, baka na-trigger lang daw ang trauma mo. Nabanggit ko rin kasi sa kanya na dinalo natin kanina si tita at may mga nangyaring kakaiba. Sabi niya, baka yun ang dahilan kung bakit ka biglang inapoy ng lagnat at hinimatay. Pero, ayos ka na ba talaga, Insan? Inapoy ng lagnat? Oo, nang madala kita rito kanina, bigla ka lang inapoy ng lagnat. Mabuti na nga lang din at nandito si Doc para sa regular check-up ng papa mo. Kaya natignan kanya kaagad. Sandali, binuhat mo ako pa uwi? Mula sa bahay nila Aling Sisa? Nakaya mo akong buhatin? Oo, ang bigat mo nga eh. Halos mabali itong likod ko. Isa pa, wala naman akong pagpipilian eh. Sa takot ko na baka magpakita ulit yung usok, ginamit ko na lahat ng lakas ko para lang mabuhat ka pabalik rito. Ganun pala. Pero, yung usok, yung mga nangyari kanina, nakita mo rin yun, di ba? Oo, hanggang ngayon nga kinikilabutan pa rin ako pag naiisip ko yun. Alam mo, mas mabuti pang huwag na natin pag-usapan yun. Nananayo ang balahibo ko. Nakakilabot. Nga pala, sigurado ka bang okay ka na talaga? Oo, medyo mabigat lang ang katawan ko. Mabuti kung ganun. Maiwanan muna kita para makapagpahinga ka. Kong, May problema ba? sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa napanaginipan ko? Pero baka mas lalo lang siyang hindi makatulog. Wala. Gusto ko lang magpasalamat. Ang papa pala, Nasa kwarto niya, nagpapahinga. ikaw pala, saan ka matutulog? Uuwi ka ba sa inyo? Baka hinahanap ka na nila tita. Ayos lang. Gabi na rin naman eh. Dito na lang muna ako makikitulog sa inyo. Saka, ito naman talagang sadya ko kaya ako umuwi eh. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Isa pa, ngayon ka lang din bumalik dito sa baryo. Sigurado ako, gusto ka ring makasama ng mama at mga kapatid mo. Oo, Insan.
Saka, ang dahilan din talaga ng pag-uwi ko dahil gusto kong tumulong sa negosyo nyo. Pambawi man lang. Maintindihan naman yun ni na inay. Isa pa, nagkasama naman kami nung nakaraang buwan nang umuwi ako rito. Oo nga pala. Sige, meron namang guest room dyan eh. Doon ka na lang muna. Ay, insan, hinandaan pala kita ng lugaw. Ayan medyo malamig na nga lang. Sige kung ako na ang bahala dyan. Kainin mo bago ka matulog. Oo, sige na. Gusto ko na ring magpahinga. Sigurado ako. Nakita ko na yung bagay na yun noon. At yung amoy. Tama. Yun yung amoy ng bulaklak sa puntod ni Mama. At yung usok. Nung naging usok yung matanda. Ganon din yun. Magkaparehas. Hindi kaya... Siya rin yun. Pero sino ba talaga siya? Ang ulo ko. Parang sasabog sa sakit. Pilit niyang ipinikit ang mga mata at kinalimutan ang mga nangyayari. At marahil dahil sa matinding pagod, mabilis siyang nakatulog. Kinaumagahan, maaga siyang nagising at nagtataka na tila ba ang gaan ng pakiramdam niya. Taliwas sa naramdaman niya kagabi. Magandang umaga. Oh, ang aga mo yatang nagising parang ang ganda pa ng gising mo Oo nga eh. Medyo nagtataka nga rin ako. Pero sa palagay ko, magandang pangitain to. Baka maraming magbabayad ng utang ngayon. Maniningil ka pa rin? Pagkatapos ng mga nangyari? Magpahinga ka muna kaya, Andrea. Okay na naman na ako. Tsaka mas okay na rin to, no? Kailangan ko ng pera dahil konti na lang. Wala na akong maipambabayad sa doktor ni Papa. Tsaka sa caregiver niya. Ay, yung sakahan kasi, palugi na. Kaya huwag ka nang magreklamo at samahan mo ko. Hindi ba't kaya ka nga umuwi rito? Kasi naman, Andrea, insan, kinikilabutan pa rin ako pag naalala ko yung mga nangyari kagabi. Di pa rin ako makapaniwala. Nangyari talaga yun? Para kasing sa mga kwento at telebisyon lang nagkakatotoo mga ganon. Ako rin naman eh. Kaya nga kailangan nating bumalik sa baryo. Marami pa akong tanong na gusto kong mabigyan ng kasagutan. At hindi yun masasagot kung magmumukmuk lang ako rito sa bahay. Ang papa pala. Nasa kwarto niya, natutulog pa. Matapos nilang mag-almusal ay wala na silang sinayang na oras. Agad silang nagtungo sa talipapa para maningil sa mga tinderang may pagkakautang sa kanila. Malayo pa lamang inapansin na kagad ni Andrea ang tindahan ni Aling Sisa na nakasarado. Tingnan mo nga naman. Mukhang pinagtataguan na ako ng magaling na si Sisa. Baka naman dalang sa nangyari kagabi kaya hindi sila nakapagbukas ng tindahan. Sana nga totoong dahil lang dun. Dahil oras na malaman kung pinagtataguan nila ako. Kalalagyan talaga sila. Ha? Oh, anong gagawin mo? Trespassing yan, huy. Sisilipin ko lang naman. Para kasing may tao sa loob. Wag na. Hayaan mo na yan, insan. Sandali lang. Para talaga kasing may tao sa loob eh. Andrea, pinagtitingin na tayo ng mga tao. Baka mamaya may mawala pa dyan. Ikaw pa mapagbintangan. Mahirap na. Shhh! Sinong nandyan? Aling Sisa! Insan. Aling Sisa, alam kong nandyan ka. Wag mo na akong pagtaguan pa. Hindi mababawasan ang utang mo kung magtatago ka. Aling Sisa! Mabilis na napahinto si Andrea nang bumukas mag-isa ang pinto. Madilim sa loob. Masyadong tahimik. Inilibot niya ang tingin pero walang kahit na sinong naroon. Doon niya napansin ang manipis na usok na marahang gumagapang mula sa sulok. Aabante na sana siya pero agad siyang hinila pabalik ni Konga. Wag na! Parang may nakita akong usok. Ha? Insan naman eh. Huwag kang manakot ng ganyan. Baka guni-guni mo lang yun. Tara na. Tingin ko naman walang tao talaga dyan. Baka nakalimutan lang isara. Baka nga guni-guni ko lang.
talaga ako eh. Si Aling Salazar, hindi ba't may utang din yun sa'yo? Oo. Tara na nga. Tapusin na natin ang paniningil para mabawasan naman tong mahabang listahan ng mga walang utang na loob. Aling Salazar! Nakita ko na ho kayo! Hindi nyo na kailangang magtago! Gaya ng nakagawian na, isa-isa na lang pinuntahan ng mga tindahan at kabahayan ng mga pamilyang may pagkakautang sa kanila. Pagsapit ng tanghalian, saglit silang umuwi upang kumain, bago muling bumalik para tumuloy sana sa koprasan. Ngunit napahinto si Andrea nang matapat sila sa bahay ni Aling Sisa. Kong, sandali lang. Bakit? May problema ba? Naamoy mo yun? Parang... Anong amoy yun? Parang amoy na susunog. Oo nga no. Parang galing sa loob ng bahay ni na Aling Sisa. Hindi kaya bumalik ulit yung usok na hugis babae? Insan, tara na. Umalis na tayo rito. Ayoko pang mamatay no. Sandali. Hindi pa tayo sigurado kung totoong bumalik yung usok. Baka naman nagsisigalang sila. Uy, teka. Ano naman yung gagawin mo? Sisilipin ko lang. Ayan ka na naman eh. Mas mabuti nang makasiguro tayo. Isa pa, ang dami pang tanong sa isip ko na hindi pa nasasagot. At malakas talaga ang pakiramdam ko na yung matandang kausap ni Aling Sisa kahapon ng hapon at yung matandang nakita natin sa puntod ni Mama na naging usok ay iisa lang. May kausap ba talaga matanda si Aling Sisa kahapon? Yung usok na hugis babae na kasing nakita ko eh. Oo, at sa palagay ko, siya rin yung usok. Sandali lang, Insan. Hindi ba trespassing tong gagawin natin? Wala naman tayong gagawing masama eh. Sisilipin lang naman natin. Tsaka mahirap na. Ano, baka mamaya may sunog na pala. Teka nga, ikaw ba talaga yan? Totoo ba yan ha? May pakialam ka kina Aling Sisa? Ayos ka lang ba? Tingin ko, may sakit ka ba? Ano ba? Ayos lang ako. At anong nag-aalala ako sa kanila? Nag-aalala ako sa utang nila. Aba, sino na ang magbabayad nun kung may mangyayaring masama sa kanila, di ba? Sayang din yun, no? Iba ka talaga, Insan. Huwag ka nang maingay dyan. Ano bang sinusunog nila? Bakit sobrang nakakasulasok naman ang amoy? Insan, ako natatakot dito sa gagawin natin eh. Daig pa natin ang espiya. Shh! Huwag kang maingay. Tingin ko, doon nang gagaling ang amoy. Tara, dito tayo. Hoy, Andrea, Insan, susuong ka talaga dyan? Para ka namang tiktik niyan eh. Sira? Tik-tik? Sa silong? Pwede sigbin. Shh! Huwag ka namang maingay. Sinong nariyan? Ang ingay mo kasi. Lagot talaga tayo nito. Shh! Meow! Meow! Seryoso ka ba? Shh! Baka pusa lang yon, huwag mo na lang pansinin. Paano na ngayon, Kuya Isagani? Ano nang gagawin natin? Para namang hindi bumubuti ang lagay ng anak ko. Baka dapat ipatingin na natin siya sa doktor. Hindi na tumatalab sa kanya itong mga halamang gamot ko eh. Wala akong makita. Kainis naman na usok na to. Ang hapdi sa mata. Insan, umalis na tayo rito. Bago pa may makakita sa atin. Insan, tara na. Huwag kang magulo. Doktor, hindi doktor ang kailangan ng anak ko, Kuya Isagani. At isa pa, wala nga akong pera pambili ng ulam. Tapos yung tindahan pa. Sampain nawa! Wala na ba talagang natita ng kahit kaunting awa sa Andrea na yon? Talagang nilimas nila yung tindahan. Ano raw? Abay, sira ulo pala tong Aling Sisa na to eh. Nilimas? Ako? Wala nga akong ginawa. Hindi nga ako naningil sa kanya ngayong araw. Shh! Insan, baka marinig ka. Ay, nakakatiyak ka ba na siya nga may gawa? Masamang mambintang, Sisa. Yun ang sinabi ng mga tao sa talipapa. Bakit naman sila magsisinungaling?
Isa pa, siya lang naman ang pwedeng gumawa nun. Kong, tigilan mo ko. Susugurin ko tong aling sisa na to. Sana ginawa ko na lang. Ako rin naman palang mapagbibintangan. O at least totoo, kumita pa ako. Pero oo nga no, bakit di ko naisip gawin yun? Wala na tayong magagawa pa ron. Ang mahalaga sa ngayon, ang anak mo. Hindi pwedeng magpatuloy siyang ganyan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Ano yun? Napatid ako. Pasensya na. Aray. Shh! Kuya, hindi kaya bumalik na ulit siya? Ano nang gagawin natin? Nagbalik? Sinong nagbalik? Ang matanda kaya ang tinutukoy niya? Insan, tignan mo. Mabilis na napukaw ang atensyon ni Andrea. Sinundan niya ng tingin ang tinuturo ni Konga. At doon sa maliit na siwang sa may sahig, sa itaas nakita nila ang anak ni Aling Sisa na nangangayayat. Nanlalaki at nangingitim ang mga mata. Puro galos ang katawan at kung titignan ay parabang wala na itong buhay. Buhay pa kaya siya? Hindi ko alam. Pero parang hindi na yata humihinga. Insan, natatakot na talaga ako rito sa ginagawa natin. Saka malapit na magdilim mo. Tara na. Bago pa bumalik yung kung ano man yun. Magpakalalaki ka nga. Huwag kang tuwag. Okay, sige. Aamin na ako. Bakla ako. Pwede na ba? Tara na. Seryoso ba? Biro lang. Malamang. Pero para umalis na tayo, oo, totoo. Puro ka naman kalokohan. Aray! Shh! Kunin mo ang banal na asin sa kwarto. Bilis! Pati na rin yung buntot pagi. Tignan natin kung may magawa pa yan lecheng dalakit nun na yan. Maswerte siya nung una at hindi tayo nakapaghanda. Ito na, kuya. Maganda ka dahil nararamdaman ko na ang presensya niya. Kuya, paano kung maulit ang nangyari noon? Paano kung... Huwag kang mag-isip ng ganyan, Sisa. Hindi mangyayari sa'yo nangyari noon kay Ma'am Almia. Almia? Insan, tama ba yung narinig ko? Si Tita Almia? Ang mama mo? Kung ganun, may alam nga sila sa nangyari kay Mama noon. At posible rin talagang konektado ang matandang yun sa nangyari kay Mama. Insan, Ano ba yun? yung usok. Biglang napalingon si Andrea. Mula sa silong na kanilang pinagtataguan, nakita nilang usok na unti-unting gumagapang. Dahan-dahan itong naiipon sa iisang lugar hanggang sa mabuang hugis ng isang tao. Saglit na kuminang ang mapulang mga mata nito bago tuluyang naging normal ang itsura. Sinasabi ko na nga ba, siya yung nakita natin sa puntod ni Mama. Siya nga yun, Insan. Pero, paano... Uy, ano naman ba? Saan na naman pupunta? Eh di tatanungin ko siya. Tatanungin ko siya kung anong ginagawa niya sa puntod ni Mama. Kung anong alam niya. At kung sino ba siya. Napapaliw ka na ba? Lalapitan mo talaga? Baka may maisama ka pa niya sa mundo niya. Sige, ikaw rin. Pero kung baka matulungan niya akong maalala ulit yung mga nangyari noon kay Mama. Baka may alam siya. Hindi mo ba nakita yung ginawa niya kay Aling Sisa at Manong Isagani? Insan naman, mag-isip ka naman. Paano na si Tito, ha? Sige, paano ng papa mo kung pati ikaw mawala sa kanya? Mag-isip ka nga. Huwag kang padalos-dalos. Anong gusto mong... Ano yun? Si Aling Sisa, Insan. Umalis tayo rito. Halika na. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi nasasagot lahat ng tanong ko. Ano ba? Huwag nang matigas ang ulo mo. Halika na. Hindi mo naiintindihan eh. Ang daya lang kasi na para bang lahat sila may alam. Pero ako, wala. Kong, wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko nung mamatay si Mama. Simula nun, nagkandaleche-leche na lahat. Ako ang sumalo noon lahat. Namatay si Mama. Nandun ako.
Pero puro malalabong alaala lang ang meron ako. Si Papa, nakita mo naman yung lagay niya, di ba? Hindi ko nga siya makausap eh. Di wala akong mapaglabasan ng sama ng loob. Yung negosyo, ayun, nalulugi na. Yung mga taga-baryo, kung umakto sila parang walang nangyari, masisisi mo ba ako, ha? Kahit sa panaginip ko, hinahunting ako ng mga nangyari noon. Anong ibig mo sabihin? Kagabi lang, napanaginipan ko ulit si Mama. Pero iba sa pagkakataong yun. Mas nakakatakot, mas nakakakilabot. Sabi niya, malapit na raw. Malapit na raw ang ano? Hindi ko alam. Tinanong ko siya pero... hindi ko alam kung... Pero tingin ko talaga, may gustong sabihin sa akin si Mama. At kailangan kong malaman kung ano yun. Oh, Insan, tabi! Bago pa man makalingon si Andrea, mabilis na siyang naitulak ni Kong palayo. Napasubsub siya sa sahig at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Kong na tumilapon at sa lakas ng pagkakabangga sa haligi ng bahay, napaubo ito ng dugo. Kong! Andrea, anong ginagawa niya rito? Hindi na dapat siya nagpunta pa rito. Kuya, si Manang Luring. Talaga namang napakakunat ng matandang yan. Kong! Anong ginawa niyo sa pinsan ko? Insan, sa likod mo! Alanganing napalingon si Andrea nang may ituro si Kong at halos maubos ang kanyang hininga sa gulat nang makita ang matanda sa harapan nila. Nakangiti habang nanlilisik ang kulay pulang mga mata. Mabilis siyang umatras, saka iniharang ang sarili upang protektahan si Kong. Sino ka ba talaga? Kamukhang kamukha mo talaga ang iyong ina at ang iyong... Taglay mo pa rin. Sino ka? Bakit mo kilala ang mama ko? Huwag mo na siyang idamay pa rito, Loring. Kami naman talaga ang sadya mo, hindi ba? Sagutin niyo ang tanong ko! Anong alam niyo? Anong alam niyo sa pagkamatay ni Mama? Huwag kang lalapit! Sisa, pumasok ka na sa loob at ilayo mo na rito ang anak mo. Paano ka, kuya? Ako na ang bahala. Tatapusin ko ng dapat matagal ko nang tinapos. Pero, Sige na! kuya, gamitin mo tong mutya ng dalikit nun para makatakas rin kayo rito. Alam ko, wala itong gaanong epekto sa kanya dahil sa kanya rin nagmumula ang kapangyarihang meron to. Pero... Hindi. Gamitin mo yan pang protekta sa inyo ng anak mo. Ano ba? Sagutin mo ang tanong ko! Sino ka? Anong alam mo? Ngayon na! Loring! Humanap ka ng katapat mo! Etong sayo! Mabilis na kinabig ni Andreas Kong palayo nang biglang sumugod si Manong Isagani sa dalakit noon. Ngunit sa mismong sandali na tumama ang buntot pagi sa katawan ng nilalang, tila bang hagupit ng sakit ay dumaloy din kay Andrea. Dahilan para mapaluhod siya at mapasigaw sa sakit. Insan! Manong Isagani! Ang nilalang na yan ang kalaban nyo! Hindi ang pinsan ko! Insan! Insan! Paano? Hindi ko tinamaan si Andrea. Pero paano? Hindi maaari. Paano nangyari ito? Isinakripisyo ni Ma'am Almi ang buhay niya para putulin ang sumpa. Pero bakit? Hindi niyo mailalayo sa akin ng anak ko! Anak ko siya! Hindi siya sa'yo! Hindi! Sisa! Anong nangyari? Bakit ako naapektuhan ng masaktan siya? Noong nakaraang gabi, Insan! Andrea! Ano ba nangyayari sa'yo? nakaramdam rin ako ng... hilo nang maging usok siya at akayin ni Manong Isagani. Ha? Ano bang sinasabi mo?
May hindi tama rito kung may tinatago sila sa akin. Bakit ako apektado? Alam mo, mas mabuti pa umalis na tayo rito. Hindi ko alam po anong nangyayari pero wala tayong laban sa kanila. Tara na, tutulungan kitang tumayo. Mamatay ka na, Lorraine! Ha? Bakit walang talab sa dalakit nun ang buntot pagi ko? At tila si Andrea ang sumasalo ng lahat ng sakit nun. Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko! Mabilis na nabaling ang atensyon ni na Andrea kay Aling Sisa. Muling nag-anyong usok ang dalakit nun at ang puntirya nito ay ang anak niya. Ngunit bago pa man ito makalapit, may inilabas si Aling Sisa. Isang kwintas na kulay itim. Itinaas niya yun at mula roon sumiklab ang kakaibang liwanag. Hindi ito puti, ngunit nakakasilaw ito at tila bumabalot sa paligid. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako. Kukunin ko ang batang yan. At Andrea, babalikan kita, anak. Ano yung kakaibang liwanag na yun? Ha? Asa na siya? Anak? Aray! Sisa! Diyos ko, anak. Muntik na tayo doon. Kuya, Ayos lang ba kayo? Nasaktan ka ba? hindi naman kuya. Pero ang anak ko, Ano yun? Ayos ka lang? Para akong napaso. Ha? Napaso saan? Parang may apoy na dumaloy sa ugat ko nung lumiwanag. Aray! Panahon na rin siguro para malaman mo ang totoo, Andrea. Totoo? Anong totoo? Hindi tayo ligtas dito sa labas. Doon tayo sa loob mag-usap. Teka, paano kami nakakasiguro na wala kayong gagawing masama sa pinsan ko? kung wala kayong tiwala sa amin, pwede na kayo umuwi. Sigurado ako, ligtas kayo doon sa mansyon nyo dahil marami kayong tauhang pwedeng magprotekta sa inyo. Kung wag na, gusto ko ring malaman ng totoo. Tayo na sa loob kung ganon. Insan, hindi kaya totoo yung hinala natin? Tignan mo yung anak ni Aling Sisa. Para talagang wala na siyang buhay. Tignan mo yung mga kuko. Nangingitim na. Hindi papatay ang anak ko! Buhay pa ang anak ko. Pwede ba akong hindi yun ang mahalaga sa ngayon? Kailangan kong malaman at mabigyan ng linaw ang pagkamatay ni Mama. At hindi mo rin ba narinig ang sinabi ni Aling Sisa? Buhay pa raw ang anak niya. Baka malubha lang talaga. Pasensya na ho, Aling Sisa. Sandali lang. Sisa, mauna ka na sa loob. Susunod kami. Bakit ho? Kung maaari lang sana, huwag na kayong magtanong ng kahit ano tungkol sa kalagayan ng anak ni Sisa. Bakit ho? Hindi nyo na kailangan malaman pa ang dahilan. Isa pa, naparito kayo para malaman ang totoong nangyari noon, hindi ba? Gusto nyo ng kasagutan patungkol sa totoong nangyari kay Ma'am Almia. Yun ang sadya nyo, hindi ba? Oho. Huwag ka na kasing magtanong pa. Madilim na sa labas at huni na lamang ng mga kuliglig ang bumabalot sa paligid. Pagpasok ni Andrea sa bahay nila Aling Sisa, agad siyang sinalubong ng amoy na hindi niya matukoy. Inalalayan siya ni Kong na maupo sa mahabang upuan. Saglit niyang inikot ang paningin at napansin ang mga tuyong dahon na nakasampay sa dingding. Sisa, naihanda ko ng silid. Maaari mo nang ihiga ron si Miro. Ako na ang bahalang kumausap at umintindi kina Ma'am Andrea. Kong, pwede mo ba akong tulungan? Ho? Saan ho? Takpan natin yung butas sa dingding. Ilagay natin yung maliit na cabinet doon. Aray! Sige po. Ayos ka lang ba dyan, Insan? Ha? Oo. Huwag mo akong intindihin.
Masakit lang ang mga latay ko. Pero ayos ako. Mabuti na lang at hindi ganon kalaki ang naging butas. Hindi na ho kaya babalik yon? Ang mga kagaya niyang dalakit nun, may limitado lang na oras. Hindi sila pwedeng mawalay ng matagal sa puno nila. Ikakapanghina nila yon. Kaya pala kaparehong oras din nung nakaraang gabi siya nawala. Oh, Teka, alam niyo ho na nandun kami? narinig ko ang sigaw mo. Nakita ko kayo. Maiba ho pala ako. Ano ho ba yung dalakit nun? Saka, bakit niyo ho tinawag na dalakit nun si Manang Luring? Yung matanda, dalakit nun ba siya? Oo, isa siyang dalakit nun. Isang uri ng hindi lang basta engkanto kundi aswang rin. Ho? Hindi lang engkanto, kundi aswang din? Totoo pala yun. Akala ko kwento-kwento lang yun ng mga matatanda. Totoo pala talagang merong engkantong aswang. Pero, anong pinagkaiba nun? Mas nakakatakot pala yun. Grabe. Oo nga, grabe. Kung kumuda ka riyan, para kang hindi tumama sa haligi at umubo ng dugo kanina. Para saan ho pala yung mga dahon na kinuha nyo? Para dyan sa mga natamo niyong sugat. Unahin na kita kong. Akin ang kamay mo. Kamayo? Oo, kamay mo. Alanganing iniabot ni Kong ang kamay kay Manong Isagani. Pagkaabot niya, agad itong pinulusuhan ng matanda. Habang si Andrea na may tahimik na nakamasid. Doon niya napansin ang liwanag na kumislap mula sa loob ng kwarto. Kagaya ng nakakasilaw na liwanag kanina bago tuluyang naglaho ang nilalanga. Bumalik pa siya. Aray. Dahan-dahan lang ho. Medyo masakit. Ayan, ayos na ba? Oo, ayan. Mas okay na ho. Sige, Mama Andrea. Kayo naman ho. Andrea? Insan. Oh, yung mga sugat at latay mo. Nawala. Bumalik siya. Bumalik ho siya, Manong Isagani. Nakita ko ulit yung liwanag kagaya nung bago siya nawala. Ha? Sino? Yung dalakit nun? Yung matanda? Hindi siya nagbalik. Ganun. Ano yung nakita ko? Ang nakita mong liwanag na galing sa loob ng kwarto ay ang liwanag na nagmumula sa mutya ng puno ng dalakit o ang mutya ng dalakit nun. Pero, bakit yung mga sugat niya nawala? Dahil ba sa liwanag? Oo nga, ang mga sugat ko wala na. Paano ho nangyari yun? Mabilis silang napatigil nang biglang bumukas ng marahasang pinto ng kwarto at lumabas doon si Aling Sisa na aligaga. Walang pasabi itong lumapit kay Andrea. Isa-isang sinuri ang mga braso niya na parabang may hinahanap. Saglit siyang natigilan. Saka pinukulan si Andrea ng masamang tingin. Baka sa kanyang mukha ang pagod. Pagkadismaya at desperasyon na. Asan na? Anong ginawa mo? Ho! Asan na? Anong ginawa mo? Bakit nawala ang mga latay at sugat mo? Bakit yung sa anak ko hindi? Bakit yung sa'yo naghilom? Aray! Aray ko! Aling Sisa! Nasasaktan ho ako! Anong ginawa mo? Paano naghihilom ang mga sugat mo? Sisa! Sisa, kumalma ka! Kuya! Oo nga ho, Aling Sisa. Kahit ho kami, hindi namin alam kung paano gumaling ang mga sugat niya. Kuya, bakit ganon? Bakit naghihilom ang mga sugat niya? Bakit si Miro hindi? Bakit? Hindi ko rin alam. Siguro dahil mas bata si Miro. Mas mahina ang katawan niya at At ano, kuya? At siguro dahil sa sakripisyong ginawa noon ni Ma'am Almia para kay Andrea. Siguro, hindi man tuluyang naputol ang sumpa pero nakatulong yon para hindi siya masyadong maapektuhan. Ibig mo bang sabihin, kailangan ko ring isakripisyo ang buhay ko para kay Miro? Humiling ako ng anak para may makasama ako. Tapos ngayon, kailangan kong mamatay para mabuhay siya. Asan ang hustisya doon, kuya?
Paano mabubuhay ang anak ko pag nawala ako? Kuya, sinabi mo hindi ako magagaya kay Ma'am Almia. Pero bakit lumalabas na kailangan ko rin magsakripisyo? Sisa, huminahon ka lang. Huminahon? Paano kung hihinahon? Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwede. Doon na lang ho muna kami sa kusina ni Insan, Manong Isagani. Tara na, Insan. Mabilis na hinila ni Kong si Andrea palabas ng kusina. Naguguluhan mana. Nagpatianod na lamang siya. Mula sa loob, maririnig pa rin ang hagulgol ni Aling Sisa. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa, na parabang pati ang gabi nakikiramay sa bigat ng kanilang dinanas. Ilang minuto pa, tumahimik na rin sa loob. Tumahimik na, Insan. Nakatulog na si Sisa. Pwede na kayong pumasok. Alam ko kung sinabi niyo na wag na kaming magtatanong ng kahit ano tungkol sa anak ni Aling Sisa. Pero ano ho ba talagang nangyari sa anak niya? Nang mamatay ang mama mo, naroon ako. Nakita ko kung paanong walang awang kinitil ni Loring ang buhay niya. Ang dalakit nun na yon. Siya ang nagbigay ng swerte at yaman sa pamilya niyo. Ngunit siya rin ang bumawi nun nang bawiin niya ang buhay ng mama mo. Ano hong ibig niyong sabihin na siya ang nagbigay ng swerte at yaman sa pamilya namin? Matagal na hong mayaman ng pamilya ko. Totoo, ngunit hindi nalalayo sa sitwasyon niyo ngayon. Nalulugi na ang negosyo ng pamilya niyo noon. Ngunit dahil sa pagkagiliw ng dalakit noon kay Ma'am Almia, yon ang dahilan, kaya muli yung lumago. Totoong mabuti ang mama mo, Andrea. Hindi siya maramot at napakamapagbigay, ngunit nagkamali siya ng kinaibigan. At sa paghahangad niya ng anak, nakipagkasundo siya sa kaibigan niyang si Loring, na isa palang dalakit noon. Nang dahil sa kasunduan, kaya siya namatay? Gusto kong sabihin ganun niya. Ngunit ang totoo, dahil yun sa pagmamahal niya sa'yo. Sa akin? Ikaw ang gustong kapalit ni Loring sa lahat ng ibinigay niyang tulong sa iyong ina. Ilang dekada na rin ang lumipas na magsimulang magkaroon ng taggutom rito sa baryo. Bata pa ako noon. Yun ang unang araw na nagparamdam sa amin ang dalakit noon. Ayon sa sabi-sabi, mayroon daw isang taong nakagambala sa kanya kaya ito nanalanta. Maraming namatay mula sa tagutom. Kasama na ron ang mga magulang ko na siyang nagtulak sa akin para maging kasapi sa isang samahan kontra sa nilalang na kung tawagin nila ay dalakit noon. Kami ang tumugis kay Manang Loring. At noong araw na namatay ang iyong ina, akala namin natapos na rin namin siya. Pero hindi pa pala. At ngayon, mukhang nagsisimula na siya. Ganun pala ang nangyari. Pero bakit ito itinago ng buong baryo kay Insan ng totoong nangyari? Bakit walang kumalat na usap-usapan tungkol doon? Dahil yun ang pakiusap ng kanyang ina bago siya tuluyang namatay. Ginamit din niya ang lahat ng nalalaman niya para burahin ang mga alaala ni Andrea. Ang mga alaala ko? Mas minabuti na rin ang ating kapitan na siyang pinuno ng aming samahan na ilihim ang nangyari para na rin sa kapakanan ng lahat at sa pakiusap ng iyong ina, Andrea. Natakot din ang mga taga-baryo kaya mas minabuti nilang umiwas sa'yo. Yung mga sugat niya ho, hindi naman siya tinamaan ng buntot pagi niyo ha. Pero bigla siyang nagkaroon ng latay. Saka bigla na rin naghilom. Marahil bunga yun ng kasunduan, kaya may pagkakakabit din siya kay Loring. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Kung ganun, ang lahat ng yun... Ang ulo ko! Aray! Ano nangyayari sa'yo, Insan? Ang ulo ko! Ang ulo ko! Masakit! Anak! Narinig ko siya! Naririnig ko siya! Sino naririnig mo? Ang boses na yun! Siya yung sa panaginip ko!
Malapit na kitang makasama. Hindi! Manong Isagani, anong nangyayari sa kanya? Andrea! Manong Isagani! Biglang nanlamig ang buong katawan ni Andrea na sinabayan pa ng matinis na tunog. Umikot ang paningin niya hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malaya. Mabilis siyang naalimpungatan nang marinig ang tila mga boses na nag-uusap. Sa simula'y malabo at parang nagmumula sa malayo. Ngunit unti-unting naging malinaw habang dahan-dahang bumabalik ang kanyang ulirat. Aray, hindi ko kwarto to. Ang ulo ko. Ano na hong gagawin natin? Galit na galit ang mga tao. Nandito pa rin pala kami. Kong, anong nangyayari? Ba't parang ang daming tao sa labas? Insan, gising ka na. Nagkalat ang mga patay na hayop malapit sa bungad ng gubat at lahat sila. Si Aling Sisang sinisisi. Ano? Paano nangyari yun? Hindi rin namin alam eh. Saka, bakit si Aling Sisa ang sinisisi nila sa pagkamatay ng mga hayop? Kailangan nating makaalis dito nang hindi nahahalata ng mga tao sa labas. Paano? Pwede tayong dumaan sa gilid ng bahay. Pero saan ho tayo dadaan palabas? Makikita pa rin nila tayo. Sa silong, may pintuan sa sahig doon sa kwarto. Pwede tayong dumaan doon. Tayo na. Bilis. Kong, Bakit? ano ba talagang nangyayari? Hindi ko rin alam eh. Nagising na lang ako dahil sa ingay. Nahahalata mo rin ba? Parang may tinatago sila sa atin. Pansin ko kasing kanina pa nila iniiwasan ng mga tanong ko eh. Pansin ko nga rin, Insan. Kayong dalawa. Tayo na. Oo. Dahan-dahan lang. Saka huwag kayong maingay para hindi nila tayo mahalata. Nagkatinginan saglit sina Andrea at Konga bago sumunod kay Manong Isagani. Pagkababa nila sa silong, mabilis silang lumusot sa gilid ng bahay. Tumawid sa mga halamanan at dumiretso sa gubat. Mabuti na lamang at walang nakapansin sa kanila. Ngunit habang naglalakad ay tumambad sa kanilang mga patay na ibon at may ilang mga patay na baboy ramo. Diyos ko, ano ba yan? Sigurado ko, hindi tao may gawa nito. Hindi ho kaya ang dalakit no ng may gawa. Posible. Pero bakit kay Aling Sisa sinisisi? Kuya, saan na tayo pupunta ngayon? Iniiwasan talaga nilang tanong mo, Insan. Pwede kayong tumuloy sa amin pansamantala. Mas ligtas tayo ron kesa sa kagubatan. Hindi na. Kuya, baka pwede tayong tumuloy sa inyo. Delikado. Kung doon kayo pupunta, hindi malabong makasalubong ninyo sila. Pero kung sa bahay namin tayo pupunta, pwede tayong dumaan sa kagubatan. Lusot ng niyugan. May daan doon papunta sa amin. Mas malayo ang daan pero mas ligtas. Pero kuya, May punto si Andrea, Sisa. Mas ligtas kung sa kanila muna tayo pansamantalang mananatili. Kung ganoon, dito ho ang daan. Naunang naglakad si Andrea. Paminsan-minsan ay nililingon niya ang mga kasama niya sa kanyang likuran. Napansin niyang hirap na hirap si Aling Sisa sa pagkarga ng anak. Sa tansya niya'y nasa 4 na taong gulang pa lamang ito. Ngunit ang ipinagtataka niya ay payat naman ang bata. Pero parang hirap na hirap si Aling Sisa na buhatin ito. kanina pa tayo naglalakad. Malayo pa ba tayo? Konting tiis na lang ho. At ayun, natatanong ko ng bahay nila, Insan. Pansin kong nahihirapan na ho kayo, Aling Sisa. Gusto niyo ho bang magpahinga muna? Ay, hindi na. Kaya ko pa. Bilisan na lang natin na makapagpahinga na tayong lahat. Ayan, konti na lang. Malapit na ho tayo. Tuloy kayo. Ate Maya! Ate Maya! Mabilis na tinungo ni Andre ang kwarto ng kanyang ama at sakto namang nakasalubong niya roon ang doktor nito. Bahagya itong nagulat at napatulala nang sundan ng tingin ni Andre ang tinitingnan nito.
Nakatuon yun sa anak ni Aling Sisa. Mabilis pa itong napa-sign of the cross na para bang nakakita ng multo. Ayos lang ho ba kayo? Para ho kayong nakakita ng multo ah. Ay, oo nga, insan. Aling Sisa, si Doc Alvin ho. Siya yung doktor ni Tito. Magaling na doktor ho yan. Baka, huwag niyo sanang mamasamain. Pwede niyong ipatingin sa kanyang anak niya. Hindi! Hindi, doktor, ang kailangan ng anak ko. Kayo, bakit nagagalit ka agad? Nasaan ho pala ang papa? Nasa kwarto niya ho ba? Kong, pupuntahan ko lang ang papa ah. Ikaw na lang munang bahala sa kanila. Sige, insan. Papa! Nariyan ho ba kayo? Tinitingnan nyo na naman ho pala ang litrato ni Mama. Ang bigat ho siguro para sa inyo, ano? Nakita nyo lahat pero wala man lang kayong nagawa. Alam ko na ho lahat, Papa. Unti-unti na rin hong bumabalik ang mga alaala ko. Patawad ho ah. Kung ako pa ang naging dahilan ng pagkawala ni Mama. Huwag ho kayong mag-alala. Pagbabayarin ko ang lintik na luring na yun sa ginawa niya sa pamilya natin. Maiwan ko ho muna kayo. Babalik ho ako. Kong, may nangyari ba? Insan, tama nga ako. Ano? Tama saan? Ano kasi? Paano ko ba sasabihin to? Ano kasi? Matagal nang patay yung anak ni Aling Sisa. Ano? Bago umalis kanina si Doc Alvin, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin na kahit hindi niya pulsuhan yung bata, sigurado raw siya na matagal na itong walang buhay. Insan, tama ba itong ginawa natin? Paano kung totoo yung binibitang ng mga tao kay Aling Sisa? Ang alin? Na siya ang pumatay sa mga hayop? Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko eh. Kinikilabutan tuloy ako. Sandali. Baka naman nagkamali lang si Doc. Insan naman doktor yun. Ilang pasyente at bangkay nang nahawakan noon kaya imposible magkamali siya. Anong gagawin natin? Magpanggap ka na lang munang hindi mo alam ang totoo. Hahanap ako ng tiyempong makausap si Manong Isagani. Pakiramdam ko kasi may tinatago pa rin sila sa atin. Ano yun? Parang boses yun ni Ate Maya. Mabilis silang kumaripas ng takbo papuntang sala at doon nila nakita ang tagapag-alaga ng ama ni Andrea na siya ring katiwala kapag wala siya. Nanginginig ito sa takot habang nanlalaki ang mga mata na nakatitig sa anak ni Aling Sisa. Si Aling Sisa naman ay pilit itinatago ang anak habang mahigpit itong yakap-yakap. Hindi pa patay ang anak ko. Hindi siya patay. Ate Maya! Pagsabihan mo yung katulong mo, Andrea. Hindi ko gusto ang mga lumalabas sa bibig niya. Sige na, puntahan mo na muna dun si Papa. Pasensya ka na, Andrea. Pero mali yatang nagpunta pa kami rito. Sandali. Wala akong pakialam kung totoong buhay o patay ang anak ni Aling Sisa. Pero alam niyong pareho na kailangan natin ng isa't isa. Paano natin matatalo ang dalakit nun? Si Manang Luring. Hindi natin siya matatalo. Pero pwede natin siyang ikulong sa puno ng dalakit. Paano? Kailangan nating ibalik lahat ng bagay na nanggaling sa kanya at gamitin yon laban sa kanya. Kasama na dyan ang anak mo, Sisa. Ano? Isasakripisyo mo ang anak ko? Matagal na siyang patay, Sisa. Hindi. Hindi pa patay ang anak ko. Matagal na siyang patay, Sisa. Simula na magkasakit siya ng malubha, siya naging kapalit ng kapangyarihang hiniling mo sa puno ng dalakit. Hindi. Hindi.
Hiniling ko kapangyarihang pagalingin ng anak ko. Iyon ang hiniling ko. Pero nagkamali ka na sinamba. Tama na, Sisa. Palayain mo na ang kaluluwa ng namayapa mong anak. Hindi! Hindi ko gagawin yun, kuya! Kailangan mong isaulin lahat para matapos na ito. Hindi pa naman huli ang lahat, Sisa. Pwede ka pang magsimula. Sigurado ako, kung nasaan man ngayon ang anak mo, masaya siya. Buhay pa ang anak ko. Buhay pa siya. Ito siya, oh. Buhay siya. Buhay siya, kuya! Tama na! Hindi ko po gustong putulin ang pag-uusap nyo. At naiintindihan kong hindi ito madali para sa inyo, Aling Sisa. Pero mas magiging mahirap to, hindi lang sa atin, kundi sa buong baryo na rin, pag hindi pa natin tinapos to. Naiintindihan? Naiintindihan mo? Bakit? Isa ka rin bang ina? Hindi po. Pero alam ko kung anong pakiramdam ng mawalan. Ako man ang nasa kalagayan nyo. Gagawin ko rin ang lahat para mabuhay ang mama ko. Hindi papatay ang anak ko. Aling Sisa, hindi na natin mabubuhay pa ang patay. Buong buhay ko, bit-bit ko ang bigat ng pagkawala ni mama. Hindi lang ina ang nawala sa akin, pero pati ang sarili kong ama. Oo, buhay siya, pero hindi ko naman makausap. Pakiramdam ko rin, tinalikuran ako ng buong baryo, kaya ako naging malupit. Pinagkaitan ako ng katotohanan. Pero ikaw, ayun nga oh, pilit nang sinasampal sa'yo ang totoo. Masakit pero kailangan yung tanggapin. Hindi pa nga siya patay! Patay na siya! Insan, tama na. Tama na ho. Pare-pareho na ho tayong pagod. Mabuti pa ho magpahinga na muna tayo. Hindi pa siya patay, hindi pa. Sabi sa akin ang dalakit nun, may kapangyarihan na mutya. Nakuha ko yung mutya. Mapapagaling pa siya nito. Gagaling siya. Sisa, Gagaling siya! pasensya na. Pero kailangan muna kitang patulugin. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Pinatulog ko lang siya. Paano niyo nagawa yon? Manggagamot ako. At mayroon ding angking galing. Halos lahat ng albularyong may galing. Kayang gawin ang ginawa ko. Kailangan ko muna siyang patulugin. Dahil nauubusan na tayo ng oras. Tanghaling tapat na. Sigurado ko, pagsapit ng gabi, babalik siya para kunin ang gusto niya. Ano ang gagawin natin? Sabi niyo kailangang ibalik sa kanya ang lahat? Ano yung ibabalik ni Andrea? Huwag niyo hong sabihin, kailangan kong mamatay. Sigurado akong may bagay na iniwan ng matandang yon sa iyong ina. Yon ang kailangan mong ibalik. Ano naman yun? Bagay? Ay, Insan, yung bulaklak sa punto ni tita. Oo nga! Pero nilibing mo yun sa simenteryo, di ba? Oo. Kailangan niyo makuha yon. Pero hindi ka pwedeng umalis ng bahay, Andrea. Delikado. Kung ganun, ako na lang hong kukuha. Sige. Ito, dalhin mo yan para protektahan ang sarili mo. Ano naman ho ito? Mabisang pangontra yan. Humayo ka na. Ha? Ngayon na ho? Sabi ko nga ho eh. Mag-iingat ka ron ah. Andrea, pwede mo ba akong tulungan? Ikalat natin tong asin sa buong bahay niyo. Kailangan din natin magpausok ng insenso at kamangyan. Sige ho. Mabilis silang naglagay ng asin sa paligid. Ngunit bago pa man matapos, isang mahinang pag-ungulang nanggaling sa silid ng ama ni Andrea. Agad siyang tumakbo roon at nadatna ng ama sa balkonahe. Nanginginig, hirap na umuungol at nakatitig sa malayo na para bang may nakikitang nakakatakot. Papa! Papa! Anong nangyayari? Ate Maya! Ate Maya! Papa! Pwede ko ba siyang matingnan?
Sige ho, hahanapin ko lang si Ate Maya. Sige. Ate Maya! Ate Maya! Asan na ba siya? Ang sabi ko, bantayan niya si Papa eh. Kumusta ho? Bakit bigla na lang siyang nangisay at umuungol? Hindi naman ho siya ganyan eh. Ngayon lang nangyari na nagkaganyan siya. Ay, ano bang nangyayari? Bakit naman ngayon pa, Papa? Saglit siyang natigilan sa kakalakad nang mapansin ang isang bulto ng tao mula sa malayo. Masyadong malayo para maaninag niya ito. Pero mabilis niyang nakumpirma kung sino yun nang bigla na lamang itong maging usok at maglaho. Mabilis na gumapang kay Andrea ang kaba. Nakita ko si Manong Loring. Manong Isagani, ipasok ko natin si Papa, dali! Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi ho ako pwedeng magkamali. Insan! Insan! Si Kong, bakit nagbalik na siya agad? Kong, anong nangyari? Nakuha mo ba? Bakit ang bilis mo? Yung mga tao! Ang dami nila! Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pero papunta na sila rito. Ano? Yung bulaklak, nakuha mo ba? Oo, ito. Tinakbo ko lang. Ay, hinihingal pa ako. Teka lang. Paano na ho ngayon? Ang bulaklak na yan. Hindi yan isang ordinaryong bulaklak lang. Yan na nga yun. Kailangan may pumigil sa mga tao. Kailangan natin magsagawa ng ritual. Alam ko na. Kong, hanapin mo si Lito at utusan mo ang iba pang tauhan natin para pigilan sila. Ako ulit? Oo, hanapin ko si Lito. Manong Isagani, saan ho natin isasagawa ang ritual? Sa mismong tirahan niya, sa puno ng dalakit. Puno ng dalakit? Pero malayo rito ang totoo niyang tirahan. Hindi tayo makakapunta ron. Alam ko na ho, may puno ng dalakit sa likod bahay namin. Katapat mismo yun ng kwarto ni Mama noon. Pero hindi na namin ginagamit ang kwarto na yun ngayon. Pwede na ho kaya doon? Oh, pwede na yun. Pero paano ho ang Papa? Ligtas ho ba siya rito? Insan! Natawag ko na sila. Ayun, tamang-tama. Kong, Ako na naman? bantayan mo muna ang Papa. Dalin natin siya sa sala. Samahan niyo rin si Sisa. Ilang minuto na lang ho. Lulubog na ang araw. Kailangan na nating bilisan. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Tayo na. Agad silang kumilos at nagtipon-tipon sa sala. Itinuloy nila ang paglalagay ng asin sa paligid. Nagpausok din sila ng insenso at kamangyan. At nang matapos, bit-bit ang anak ni Aling Sisa at ang mutya ng dalakit, ay mabilis nilang tinungo ang nasabing kwarto. Mula sa labas, kita na ang pagkulay kahel ng langit. Kita rin doon ang mayabong na puno ng dalakit. Nagiging kulay kahel na ang langit. Ano na hong gagawin? Susunugin natin ang katawan ni Miro kasama ng bulaklak. Ho! Doon, kailangan nating mas lumapit. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang minuto? Gusto ko lang magbigay galang sa pamangkin ko. Kahit sa huling sandali. Hayaan mong ipagluksa ko siya. Sige ho. Saglit na lumayo si Andrea. Pinanood niya mula sa balkonahe si Manong Isagani na dinala si Miro sa puno ng dalakit. Naglatag ng tuyong dahon at maingat na inihiga roon ng bata. Ipinatong sa dibdib ang bulaklak, saka nagsaboy ng asin sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, gumalaw ang kanyang labi na tila umuusal ng dasal. Miro, patawarin mo kami sa bigat na sakripisyong ito. Hindi ka na namin kayang iligtas pero sa pagsasauli sa puno ng dalakit, makakamit mo ang katahimikan. Naway matahimik ka na at hindi na muling magdusa. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Amen. Hindi ho ba natin gigisingin si Aling Sisa? Hindi na. Magwawala lang siya ulit. Kailangan na natin magsimula bago pa tuluyang dumilim. Ako magsasagawa ng ritual.
Ang kailangan mo lang gawin, manatili sa loob ng bilog na asin na ginawa ko sa kwarto. Kapag natapos na, gamitin mo ang kutsilyo at hiwain ang palad mo. Ipatak mo ang dugo sa mutya, saka mo to basagin. Paano ho kayo? Hanggat nasa bilog ako, ligtas ako. Isa pa, hanggat nasa akin tong buntot pagi, mapoprotektahan ko ang sarili ko. Magsimula na tayo. Agad na pumwesto si Andrea at sinunod ang bilin sa kanya. Habang si Manong Isagani sinimulan na ang ritual. Sa umpisa'y kalmado ang lahat. Hanggang sa unti-unting bumigat ang hangin. Nang akmang sisindihan na ni Manong Isagani ang mga dahon, biglang may gumapang na usok. Mabilis na naalerto si Andrea. Samantalang nanatiling kalmado si Manong Isagani. Narito na siya. Andrea, maghanda ka. Ano man ang marinig mo, baliwalain mo. Sigurado akong lilinlangin ka niya. Hindi ako natatakot kay Manang Luring. Kung nakuha mo na ng aking ina, pwes ngayon, hindi ka na magtatagumpay! Ah! Andrea, hindi mo ako kalaban. Nakalimutan mo na ba? Ang taong pinagkakatiwalaan mo ang tunay na pumatay kay Almia! Hindi! Nililinlang mo lang ako! Umalis ka sa ulo ko! Ayaw kitang marinig! Insan! Insan, ano nangyayari? Buksan mo ang pinto! Huwag mong iwan sila, Papa! Laban namin to! Anak! Andrea! Mama! Hindi! Hindi! Nililinlang mo lang ako! Labanan mo, Andrea! Malapit ko nang matapos ang ritual! Andrea, anak! Nasasaktan ako! Mama! Ngayon na! Hindi! Nagpakita ka ring hinayupa ka! Etong sa'yo! Andrea! Huwag kang magpapadaig sa mga naririnig mo! Nililinlang ka lang niya! Biglang natigilan si Andrea. Nagkulay pula ang kanyang mga mata, kasabay ng matinis at nakakangilong tunog. Para siyang nabibingi. Saan man siya tumingin, wala na siyang ibang nakikita kundi kulay pulang paligid. Maging si Manong Isagani ay nagbago ang anyo sa kanyang paningin. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi! Hindi mo ako malilinlang! Sa akin ka nagmula, Andrea. Huwag mo nang labanan. Lalo ka lang masasaktan, anak. Hindi! Hindi mo ako anak! Andrea! Labanan mo! Tandaan mo ang mga biling ko sa'yo! Tama! Ang kutsilyo! Ang kutsilyo! Andrea! Manahimik ka! Katapusan mo na! Napahiyaw si Andrea sa sakit ng hiwain niya ang kanyang palada. Sinikap niyang pinatulong dugo sa kwintas na mutya. Pagkatapos ay winasak ito gamit ang kutsilyo. Napapikit siya nang biglang kumawala roon ng puting liwanag, kasabay ng pagbabalik ng mga naburang alaala niya. Mama! Andrea, tapos na! Insan, ano nangyari? Tapos na. Hindi niya na tayo muling gagambalain pa. Pero, nandyan po ang puno ng dalakit. Hindi ho ba natin susunugin yan? Hindi na kailangan. Sapat na ang ginawa natin upang panghabang buhay siyang ikulong. Mabuti naman ho kung ganon. Bigla silang natigilan nang marinig ang palahaw ni Aling Sisa. At nang puntahan nila ito, ay hindi na rin ito matigil pa sa pag-iyak habang pilit na inaabot ang kawalan. Sa palagay ko, nagkita na ulit sila ni Miro. Ayos ka lang, Insan. Naalala ko na lahat ko. Sa wakas, matatahimik na rin ang lahat ng namayapa. Pero, paano pala yung mga tao sa labas? Ako na ang bahala sa kanila. Matapos ang lahat ng pangyayari, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Hindi alam ni Andrea kung paano ipinaliwanag ni Manong Isagani sa mga tao ang kababalaghan.
Ngunit basta na lamang naging maayos ang lahat, ang kanyang amay nagsimulang magpakita ng pagbabago. Hindi na lamang ito nakatulala, at bagamat hirap pa rin magsalita, mas nakakausap na ito ngayon. Nabawasan din ang takot ng mga taga-baryo kay Andrea, lalo na't nagpasa siyang hindi na singilin ng mga may utang sa kanila. Meron lamang siyang isang kondisyon, ang pagtulungan nilang ibangon muli ang mga sakahan mula sa pagkakalugi na siya namang malugod na sinang-ayunan ng lahat. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, pinili ni Aling Sisa na lisanin na lamang ang baryo at magsimula ng panibagong buhay malayo sa masasakit na alaala. Samantala, si Manong Isagani nagbalik sa kanyang pamilya at muling nakipag-ugnayan sa dating samahan. Sila na ngayon ang nangangalaga sa buong baryo. Si Kong naman ay hindi na muling bumalik sa Maynila at mas piniling manatili roon. Sa huli, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Bagaman hindi kagad naghilom ang sugat mula sa nakaraan, natutunan naman nilang harapin ang takot at magtulungan upang muling bumangon at magsimula. Si Andrea, na minsang kinatatakutan, ay naging tanda ng pagbabago, na ang lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan ng dugo o sumpa, kundi sa tapang na labanan ng kasinungalingan at piliing tumindig para sa iba. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo sa Servano family na taga Tobias Fournier Antique from Rose Servano from Abu Dhabi, UAE. Hi kay Ruben Granad Redondo from Paranaque. Hi Enriquita Castre. Hi kay Eloisa Jane Galang from Batya, Bacoor, Bulacan. Hi kay June Mateo. Hi Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi kay Rosalie Riambonanza from Saudi Arabia. Shout out sa Urbano Sisters kay Cynthia Mela, Betty Albay at Delia Baronia. Kamusta po kayo? Shout out sa Buendia family from Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Kamusta po kayo? Hi kay Cheryl Vertudazo from Bahrain. Hi kay Dina Reclamante. Hi kay Rona Galado from Hong Kong. Hi kay Ria Duetes from Bohol. Pero nandito po siya ngayon sa Antipolo. Hi Ria. Shout out po sa lahat ng OFW dyan sa France. Lalo na po kay Liza Rosario. Mabuhay po kayo. Hi kay Rangeline Alcantara from Ditumabo, San Luis, Aurora. Hi kay Glenda Gilyado from Malaysia. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless all of you.